Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Dalawang high school students sa Bontoc kinilala ng kanilang LGU matapos magsauli ng napulot na 50,000 pesos cash. Great parenting, ipinamalas ng isang ina sa heart-to-heart talk nila ng kanyang anak. Community-based employment program na tupad, dinala ng isang Pinoy sa Canada, kinaaliwan online. Effort ng isang ama, masiguro lang naligtas ang kanyang anak sa pagko-commute, pinusuan ng netizens. At Janela Salvador at Thai star Win Meta-Win dumalo sa 17th Asian Film Awards sa Hong Kong. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, magkaibigang tapat. Ganyan mailalarawan ang dalawang junior high school students sa Bontoc Mountain Province matapos isauli ang kanilang napulot na pitaka. Ang naturang wallet naglalaman ng 50,000 pesos. Kinilala ng LGU sa Bontoc ang ipinamalas na kabutihan at katapatan ng magkaibigan. Saan nga kaya napulot ng mga estudyante ang naturang wallet? Alamin ang buong kwento sa trending report ni Pamela Adriano. Nagpamalas ng katapatan ang mga estudyanteng ito mula Bontoc Mountain Province matapos isauli ang kanilang napulot na pitaka na naglalaman ng 50,000 pesos. Kinilala ang dalawang estudyanteng ito at magkaibigan na sina Christopher Sigua at Troy Chumapoy, kapwa junior high school students mula sa Mountain Province General Comprehensive High School. Pauwi na raw ang magkaibigan nang kanilang makita ang nahulog na pitaka na naglalaman pa ng mga ATM card bukod sa pera. Sinubukan pa raw habulin ng magkaibigan ang motorsiklo kung saan nakasakay ang may-ari ng wallet, pero hindi na nila ito naabutan at tinawagan din daw nila ang numero na nasa isang ID pero wala nilang sumasagot. Ayon pa sa salaysay ng magkaibigan, nag-message ang nanay ni Troy sa may-ari na kinilala bilang si Sherlyn Mangusan. Nagulat daw ang mga ito nang pumunta mismo si Sherlyn sa kanilang eskwelahan para kunin ang kanyang wallet at magpasalamat sa kanila. Pagkukwento ni Shirley, kaka-withdraw niya lamang daw talaga ng pera na gagamitin para sa house construction supplies. Kinilala ng local government ng Bontoc ang ipinamalas na katapatan ni Christopher at Troy na ginawaran ng Certificate of Commendation. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral video, Father's Love. Bukod kay nanay na siyang gumigising ng maaga para mag-asikaso sa atin, mayroon din tayong tatay na nagpaparamdam ng unconditional love kahit na tayo ay matanda na. Katulad na lang ng isang tatay na nag-viral sa TikTok matapos ibahagi ng kanyang anak ang pagsasakripisyo nito para lang masigurong ligtas siya sa pagpasok. Ang kanyang papa nakabisikletang sinusundan ang kanyang sinasakyang jeep. Ang nakakaantig na istorya tunghayan sa trending report ni Liway Abbas. Talaga nga namang ang sarap damhin ng pagmamahal ng mga magulang. Palagi silang nandyan para iparamdam sa atin kung gaano nila tayo kamahal kahit na tayo ay matanda na. Katulad na lang ng isang tatay na nag-viral ngayon sa TikTok dahil sa effort itong ihatid ng anak sa kanyang pagpasok sa trabaho. Saad sa post ng uploader na si Jemmy Hernandez, sinasabayan umano siya ng kanyang papa kapag pumapasok siya ng alas 5 ng umaga, kahit na ang oras ng trabaho nito ay alas 8 pa.
Sa uploaded video, makikitang nakasunod ang kanyang papa sa pampasaherong jeep na sinasakyan niya para lang masiguro na ligtas siyang makakapasok sa trabaho. Kaya naman ang netizens nakaka-relate din kay Jemmy. Sabi nga nitong isa, hinahatid pa rin siya ng kanyang magulang kapag lalabas ng madilim pa kahit na siya ay 41 years old na. Komento naman ng isa, kahit na siya ay 33 years old na ay hinahatid pa rin siya ng kanyang ina sa may sakayan ng tricycle kapag madilim pa. Nanay man o tatay, pareho silang gagawin ang lahat may paramdam lang sa atin kung gaano nila tayo kamahal at maipakita rin sa atin kung gaano kahalaga para sa kanila ang ating kaligtasan. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next trending topic, great parenting. Lumaki tayo sa panahon na kapag may problema, dinadaan sa mahinahon na usapan. Pero naabutan din natin ang panahon kung saan ang problema dinadaan sa higpit at dahas. Sa pagtatagpo ng dalawang magkaibang henerasyon, pinatunayan ng nanay na ito na panahon na para talikuran ang nakagisnang paraan ng pagdidisiplina. Sabay-sabay nating kilalanin si Mommy Chen sa trending report ni Arnold Herrera. Heart-to-heart conversations. Isa ito sa mga bagay na malimit nating makita sa pagitan ng magulang at ng anak dito sa Pilipinas. Nakagisnan kasi ng kabataan noon at magulang ngayon na ang pagresolba ng problema ay dinadaan sa higpit at dahas o kung tawagin ay tough love. Kaya naman labis na naantig ang mga netizen sa madamdaming pag-uusap ni Mommy Chen at ng kanyang anak na si Zane. Ang pangungumusta kasi ni Mommy, naging pasilip sa isang uri ng healthy relationship na inaasam-asam ng maraming anak sa kanilang magulang. Sa viral video na mag-ina, nag-sorry si Zane dahil mabagal daw siyang magsulat at wala siya sa ranking. Pero sa halip na kagalitan o ladong i-pressure, kinomfort ni Mommy ang anak at siniguradong proud siya rito for doing his best. Pag-amin ng ilang netizen, ganitong uri ng validation at assurance ang ginusto nilang marinig sa kanilang mga magulang lalo noong bata pa lamang sila at nagdududa sa kanilang kakayahan. Sabi nga ni Mommy Chen, panahon na para i-normalize na kumustahin muna ang anak bago ang kanilang grade sa school dahil hindi natin alam na baka may dinadala silang problema at hindi lang nila masabi. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating kwentong Pampa-Good Vibes, Tupad International, aliwang hatid ng isang overseas Filipino worker na ito mula sa bansang Canada. I-flex kasi nito ang kanyang larawan habang may suot na green shirt na may print na tupad habang naghahakot ng snow. Ang nakakatuwang litrato ng OFW na si CJ, silipin sa trending report ni Millie Borja. Viral ang isang overseas Filipino worker na ito mula sa bansang Canada matapos nitong ibahagi sa social media ang kanyang litratong suot ng isang kulay berdeng t-shirt na may print na tupad habang naghahakot ng snow o niebe sa lupa. Ang nasabing green shirt ay uniforme para sa Community-Based Emergency Employment Program sa Pilipinas na tulong panghanap buhay sa ating displaced workers o kilala nga sa acronym nito na TUPAD. Sa ilalim ng nasabing programa, nabibigyan ng emergency employment ang ilang mahihirap na Pinoy na walang trabaho sa loob ng minimum na 10 araw. Kaya naman labis na lang ang pagtataka ng mga netizen nang makita ang litrato ng uploader na si CJ20. Ang tanong tuloy ng ilan, may Tupad International na ba? Paglilinaw ng 27-year-old na si CJ, walang tupad sa Canada. Ang naturang post ay for fun lamang daw o pampa-good vibes. At sa pagsusuot niya ng tupad t-shirt, bit-bit daw nito ang mensahe para sa mga miyembro ng programa na huwag mahiya dahil marangal ang naturang programa ng gobyerno. Dagdag pa nito, proud na proud daw siya sa mga kababayang miyembro nito dahil napapanatili nila ang kalinisan ng kapaligiran.
Ang mga netizens, syempre, may kanya-kanyang entry sa post ni CJ. Ang ilan tila interesado pang mag-apply saan nila itupad sa Canada. Ang isang ito, sadyang malikot ang isipan matapos tawaging Tupad Pro Max ang nasabing litrato. Ang post ni CJ, umabot na sa 24,000 reactions, 2,500 comments at 24,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, star-studded ang nagdaang Asian Film Awards na ginanap sa Hong Kong. At kabilang sa mga dumalo rito ang aktres na si Janela Salvador kasamang kanyang Under Parallel Skies co-star at Thai actor na si Win Metawin. Narito ang report ng ating showbiz angel. Present ang aktres na si Janela Salvador at Thai actor Win Metawin sa nagdaang 17 Asian Film Awards na ginanap sa Hong Kong. Si Janela at Win ang bida sa upcoming movie na Under Parallel Skies. All-black designer fits ang inirampa ng dalawa sa red carpet. Ang suot ni Janela na strapless black gown na tineruhan ng elbow-length gloves ay gawa ng Filipino designer na si Mark Baumgartner. Isang Audrey Hepburn-inspired hairstyle naman ang kumumpleto sa kanyang look. Ang Under Parallel Skies ang kauna-unahang proyekto ni Win Metawin sa ilalim ng Filipino production. Sa gabing ito rin ay uwi ng Thai actor ang Rising Star Award. Sa isang post, ilinaan nito ang pasalamat sa naturang award-giving body. May selfie rin sila ng kapwa Thai actor na si Mario Maher na itinanghal naman bilang Youth Ambassador. Ayon sa 28 Squared Studios, maliban sa Pilipinas, mapapanood din ang Under Parallel Skies sa Thailand at Singapore. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong Showbiz Angel at Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng pagmamahal ng isang ama. O diba, nakakabilib si Daddy. Talaga namang hindi mapakali. Kailangan sundan pa at bantayan at masiguro po na safe na makakarating. Pero hindi naman siguro nakaabot hanggang sa opisina si Daddy. Pero safe nga na nakasakay at safe po na nakapag-travel papunta po sa trabaho ang kanyang anak. Siyempre lahat po tayo, mapapasana all po tayo, diba? Pero alam naman po natin ang ating mga magulang, lalo ng mga tatay, iba-iba po ang paraan nila ng pag-share o di naman kaya pagpaparamdam sa atin ang kanilang pagmamahal. Hindi man katulad po ni Daddy na nagbibisikleta araw-araw ng madaling araw para samahan po ang kanyang anak at masigurong nakasakay ng maayos papunta sa trabaho. May mga iba dyan na iba naman po ang kanilang pagpapakita ng pagmamahal. Sometimes in words, sometimes in service, di ba? Lulutuan po tayo ng masarap na pagkain. Bibigyan po tayo ng medyo malaki-laking allowance o yung mga ganon, di po ba? Napaka-sweet po ng ating mga dads at alam naman po natin na paminsan yung iba medyo brusko din po. Kailangan tanggapin po natin dahil iba-iba po ang ugali ng tao. Kaya naman po habang nandyan at kasama po natin ang ating mga tatay, bigyan po natin din sila ng halaga, di ba? Iparamdam din po natin sa kanila ang ating respeto at pagmamahal. At syempre, sa mga wala na po at hindi na po kasamang kanilang mga tatay, I'm sure po na nami-miss nyo po sila, di ba? Mga daddy's girl and daddy's boys. Kaya naman po, hopefully po maging magandang ehemplo po ang ating mga ama para sa mga susunod pong henerasyon. Lalo na po kayo kung nagpaplano po kayo na maging isang good father sa inyong mga future children. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS sa Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw nang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS sa Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.